Guys, paalala at babala ito sa lahat ng mga kababayan kong OFW, lalo na sa mga kasambahay at sa mga kagaya kong nagtatrabaho sa bahay, na wag kayong masisilaw sa mga ganito. Dahil maraming mga amo or mga madam ang gumagawa nito na nag-iiwan ng pera kahit saan-saan para subukin ang kanilang katulong o kasambahay kung mapapagkatiwalaan, lalo na't kung ito ay baguhan. Guys, naglimpyo ko karon ba? So, ako ganda ako mga naay kwarta gibutang diri. So, ilaning kuhan, pakulo. Ilaning gipanan diri para usay kon kwaon ba og dili. So, tips sa mga bagong mga abruray, no? Ug nagani-ngani nga makita yung kwarta nga pangbutang nila ay ginilapti kay mo jud ni ila ang paon para madaot ka or what unsa og kanang kasaligan ba ka or dili. So dili ni siya butangan ng kwarta guys ha, kung na siya makeup ni diri. So hinahinay lang jud og kwan anday jud sa mga bago diha, watch and learn jud mo. Marato, salamat. Iba naman ang nangyari or ginawa ng isang kababayan nating OFW na baka nasilaw siya sa pera na pinain ng kanyang mga amo o kaya naman ay talagang sinadya niyang pinagnakawan ang mga ito. Kaya paalala at babala ito sa lahat ng mga kababayan nating OFW, lalo na sa mga household workers. Guys, bilang isang OFW na nagtatrabaho sa bahay, ang dapat na pinagkakaingat-ingatan natin ay ang tiwala ng ating employer. Dahil kapag napanatili natin ang tiwala ng ating employer sa atin, ay napakagaan ng pagtatrabaho. Dahil aminin natin na minsan kaya nagbabago ang ugali ng mga employer ay dahil din sa kagagawa ng ibang mga kababayan natin. Kagaya dito sa isang Pinay OFW sa bansang Turkey or Turkiye na pinagbumura siya ng malutong at umabot pa sa panghangpas ng belt dahil pinagnakawan niya ang kanyang mga amo. You also steal 8,000? Yes. You're gonna bring all the money back. You don't gonna go out of your husband, everybody will inform your children, everybody. Today you don't gonna go out of this house. You're gonna call your husband, everybody gonna come. I fuck you. You think you can steal from me? Huh? Sir, I'm sorry. You think you're gonna steal from me? Miraj. Chicken. No. Big buck. Miraj. Come here. You think you're gonna steal from me, motherfucker? Bring the money back. Bring all the money back. Bring all the money back. Miraj. No, you don't gonna pay for pack telephone. You don't know me, huh? You think you can steal from me? Come here, motherfucker. No, you're not sorry. Because it's not the first time. If you were sorry, you didn't do it. And the 8,000 that you stole 2 days ago, everything needs to come back. Okay, I'm not stupid. Okay, madam. I told you before, we are not stupid. You can telephone, you don't go nowhere. You today. Yes. Here. 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 I got it. Today is your gone. Miraj. Here. No, I don't know. Okay, I will back, madam. I will back. Yeah, but you cannot go away. I have your kimdik, eh? I have your kimdik. Before, you also steal 8,000? Yes. You're gonna bring all the money back. You don't gonna go out of your husband, everybody will inform your children, everybody. Today you don't gonna go out of this house. You're gonna call your husband, everybody gonna come. I fuck you. You think you can steal from me? Huh? Sir, I'm sorry. You think you're gonna steal from me? Miraj. Chicken. No. Big buck. Miraj. Come here. You think you're gonna steal from me, motherfucker? Bring the money back. Bring all the money back. Bring all the money back. Miraj. You don't gonna pay for pack telephone. You don't know me, huh? You think you can steal from me? Come here, motherfucker. Madam, I'm really sorry. No, you're not sorry. Because it's not the first time. If you were sorry, you didn't do it. And the 8,000 that you stole 2 days ago, everything needs to come back. Okay, I'm not stupid. Okay, madam. I told you before, we are not stupid. You can telephone, you don't go nowhere. Today. Yes. Here.
Yeah. Yeah, here. I got it. Today is your done. Miraj. Here. No, I don't know. Okay, I will back, madam. I will back. Yeah, but you cannot go away. I have your Kimdik, eh? I have your Kimdik. Sobrang nakakahiya ang ginawa ni Kabayan. At ang kawawa dito ay ang papalit na Pilipina kung kukuha pa ang mga amo niya ng bago. Dahil magbabago na ang mga ugali nito. Dahil aakalain nila na lahat ng mga Pilipina ay pare-pareho. Kaya guys, kahit anumang hirap ng buhay at kahit gano'n man ang pangangailangan sa Pilipinas, wag na wag yung tatangkain na pagnakawan ang mga amo nyo. Dahil posibleng ipakulong pa kayo. Kaya maging paalala ito sa lahat ng mga kababayan nating OFW, lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay or mga household workers.